Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang King Kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan at gayon din ang mga nagpapamisa ngayon na ang mga pangalan, hangarin at intensyon ay nalalaman na ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang iyong ngalan, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa gitna ng pag-uusig, na natiling nagtitiwala si Propeta Jeremias sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ikaw ay nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan kung sumubok ka sa mga tao poon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin, sa iyo o poon, sana iyong dinggin, sa mga panahon ng iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin.
Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatay na roong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na kay Kristo nakakamit natin ang kaligtasan at buhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na dihamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mapupunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunpaman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang lalahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong mga maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Magandang umaga sa inyong lahat. Ang atin pong narinig na ebanghelyo ay karugtong pa rin ng ebanghelyo nung nakaraang linggo. Nung nakaraang linggo, sinugo ni Kristo ang kanyang mga disipulo para magmisyon sa mga tao. And being a master strategist, alam ng Panginoon ang pinaka pwedeng maging hadlang sa pagmimisyon ng kanyang mga disipulo, at yun ay ang takot ng mga ito. Lalo pat sasabihin din niya sa kanila, kung ano ang naranasan ko, gayon din ang mararanasan ninyo. Alam naman natin ang nagagawa ng takot. It paralyzes. Napaparalisa tayo. Hindi tayo nakagagalaw. Kapag tayo'y takot na takot, makagalaw man tayo, hindi maayos ang ating pagkilos. Kapag ikay magsasalita at matindi ang iyong kaba, mautal ka. Kahit best player ka pa sa basketball, kahit shooter ka, kapag dinadaga ka, magmimintis ka. Kapag nagdadrive ka at matindi ang iyong kaba, huwag ka nang mag-drive, mababangga ka. Ganon ang pinsala na nagagawa ng kaba. Bakit nga ba meron pang kaba? Well, maliwanag ang sasabihin sa atin ni San Pablo sa 2 Timothy 1 verse 7. Sabi niya, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot o ng kahinaan ng loob. Kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot at kahinaan ng loob, alam na this, sino ang nagbigay? E di ang diablo. Bakit? Kasi ayaw ng diablo na magawa natin ang misyon natin dito sa mundo. Kung magawa man natin, gusto ng diablo na hindi 100% dedication ang maibigay natin. Halimbawa, nabanggit ko na sa inyo nung ma-assign ako dito, no offense sa mga tao, talagang natakot ako kasi nga, walang simbahan, walang kumbento. Naihanda ko yung sarili ko, pwedeng walang simbahan yung unang assignment ko, o po pwedeng walang kumbento. Pero hindi pareho, sapagkat wala pa akong alam na na-assign sa ganon. Abi, nangyari sa akin. Kung natatandaan po ninyo yung vlog ko, kung saan ako pinatutuloy nung una ng mga madre dito, dun sa building na yan, isang maliit na kwarto, punong-puno ng salamin. Hindi lang ako kumikibo sa loob-loob ko. Kapag may manananggal dito, abot na abot ako. Nakagawian ko pa, walang mintes. Tuwing madaling araw, umiihi ako. At pinagbibigyan ko naman. Tuwing madaling araw, naiihi ako. Kaya lang ang punto, yung CR nasa kabilang dulo. Tatawid pa ako sa pagitan ng mga kwarto na puno rin ng salamin. Kung makakita ko ng multo. Kaya sabi ko, hindi man ako mamatay sa atake sa puso dito, sa sakit sa bato, talagang pipigiling ko. Thursday yata ako napunta dito if I'm not mistaken. Kinakabahan talaga ako. Nung una, hindi talaga ako makatulog. At ine-entertain ko na yung sinasabi ng ibang pare na nakakaalam ng kondisyon or sitwasyon ko. Puntahan mo si Bishop, kausapin mo, magpalipat ka. Total naman may ilang pare, nakiusap, pinagbigyan. Baka pagbigyan ka. Pero naisip ko, unang assignment ko, tatanggi ako. Kaya dasal na lang ang ginawa ko. At sa mga panalangin ko, talagang ang sinasabi ko, Lord, alam ko na hindi si Bishop ang nag-assign sa akin dito. Ikaw ang may gusto kung bakit ako naririto. Kaya hindi ako sa obispo makikiusap, kundi sa iyo. Lord, nakikiusap ako, hindi yung alisin mo ko dito. Nakikiusap ako, tulungan mo ko. Thursday, Friday,
Saturday, Sunday. Aba, unang misa ko, Valentine's Day. Tigib na tigib ang puso ko sa pagmamahal. Ang daming nagsimba. Pagkatapos noon, naisipan natin, dagdagan ng misa, naging 2. Ang dami pa rin. Ginawa nating 3, ang dami pa rin. Ginawa nating 4, ang dami pa rin. Eventually, naging 5. Eventually, ngayon, 6 na. Parang kulang pa. Ayaw ko na. Wala na nga love life, wala pang pahinga. Maawa kayo sa nag-iisa. Father, bakit hindi kayo kumuha ng katulong na pare? Baka hindi na kayo magsimba. Kaya sa una pa lang talaga, naisip ko na yung sagot ng Panginoon sa panalangin ko, na para bang sinasabi niya, sa unang misa ko pa lamang dito, may plano kong maganda sa parokyang ito. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. May plano kong maganda. O sige nga, tingnan nyo yung simbahan, hindi ba maganda? Tingnan nyo yung disposisyon ninyo, yung karakter, yung buhay ninyo, pati na yung pamilya ninyo, yung pakikitungo nyo sa ibang tao, yung pagmamahal nyo sa Diyos. Hindi ba gumaganda kahit papaano, kahit linggo-linggo nagkikita-kita tayo dito? Ilan lamang ito sa sigurado kung marami pang magagandang plano ng Diyos na gagawin niya sa lugar na ito, na kahit wala ako, itutuloy niya. Ngayon, kung tumanggi ako, sigurado ko pag namatay ako at humarap ako sa Kanya, iisa-isahin niya sa akin, Father Fidel, ito yung magiging itsura sana. Ito na sila. Ito na yung simbahan na dapat nandyan ka. Magsisisi ako. Kasi dapat ako ang unang kura, paroko. Pero tumanggi ako dahil sa takot ko. Hindi ba't ganun ang parang magiging simula ng impyerno? Yung makaharap mo ang ating Panginoon, tapos sasabihin niya sa iyo, ito yung plano ko sa iyo Magandang buhay, maging fulfilled ka, magkaroon ka ng impact sa buhay ng iba, yung kahit na mahirap ang buhay, mabubuhay ka pa rin masaya, ito yung magiging mga anak mo, ito yung matatapos mo, ito yung magiging trabaho mo, ito yung mga taong makakasalamuha mo, etc. Pero, hindi nangyari in your lifetime kasi natakot kang magtaya, magsikap, lumaban, natakot kang magpatawad, humingi ng tawad, natakot kang maging expressive, natakot kang maging thoughtful, natakot kang magpakabuting itawat ay suko sa akin ang buhay mo. Itong lahat ng itong sinayang mo. Yun ang simula ng impyerno kasi pag-isihan mo. And so conquer your fear because God has put the best things in life on the other side of your fear. Ito yung takot mo, ito yung mga magagandang bagay na plano ng Diyos para sa iyo. Sapagkat sa pagpunta mo sa magagandang plano ng Diyos para sa iyo, unti-unti kang i-stop ng demonyo. So dapat mong gawin, paglabanan mo yung takot mo, sabihin mo sa Kanya, alis ka dyan, alis ka dyan, alis ka dyan. Hanapin ko, pagsisikapan ko sa tulong ng Diyos, ang Kanyang magandang plano para sa buhay ko. Hindi ka pakakabahin lagi ng demonyo kung hindi siya kinakabahan sa iyo. Kinakabahan siya kasi kapag pinaglabanan mo ang takot mo, mas maraming magagandang mangyayari sa buhay mo. Kasama ng takot ang kalungkutan, ang kawalan ng pag-asa, ang panghihina, ang pananamlay. Kaya ang gawin mo, baligtarin mo, siya ang pakabahin mo sa pamamagitan ng paglaban mo sa takot mo. Papaano? Ganito. Panoorin nyo. Nag-worried konti, pero ano kasi mukhang ako pero madasalin ako na. Binigay ko sa kanya. Doon, so bahala rito. Kung ano yung makakaramit na makakatulong siya. Kung saan yung makakarami at makakaganda, alam kong yun ang ibibigay mo. Pero after that, nung nangyayari, nasa kalagitnaan pa lang, may 3 show na akong dumating. Oo nga. So, ibig sabihin, parang sinasabi ko, hindi lang ikaw, pati ang Dabard God, huwag na kayong kabahan. Nandito lang ako sa tabi. So, hindi ako nag-worry ako. Ang sandata ko ngayon, kahit anong, pray lang. Basta kasama mo siya, hindi ka matatakot eh. Number 1. Kaya nga si Father Fidel, kaibigan ko. So, marami tayong natututunan dyan. Naintindihan nyo ba?
Hoy! Ayusin nyo yan! Sabi ng i-rehearse eh. Anyway, sabi ni Jose, sabi ni Jose, nang interviewin siya, sabi talaga kasi sa kanya, umiyak ka ba ng umiyak? Ikaw ba ay nag-alala? Sabi niya, nag-alala? Konti. Pero ang ginawa ko kasi, mukha lang akong loko. Pero madasalin ako. Pinagdasal ko. Sabi ko kung ano yung mas makagaganda, mas makararami. Sige Lord. Hindi ako natatakot. Yun ang sabi niya. Hindi ako natatakot kapag kasama ko siya. Ganon. Yun ang tamang paglaban sa takot. Hindi malalabanan ang takot at hindi mo matatakot ang demonyo kung sa sariling kakayanan mo lang ito. Tandaan po natin, sa sinasabing 365 times na sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan, huwag kang matakot, hindi lang yun ang sinabi niya. Kasi kung titingnan mo yung pagkakasabi, sa bawat sabing huwag kang matakot, may konteksto. Ano yung konteksto? Yung sinasabi sa Isaiah 41 verse 10, do not be afraid, for I am with you. Nakita niyo? Hindi basta sinabing, labanan mo yung takot mo. Hindi basta sinabing, huwag kang matakot. Ang sinabi niya, ang dahilan kung bakit dapat hindi ka matakot, kasama mo ako. Kasi kung ikaw lang, paglalabanan mo yung takot mo sa kakayanan mo, sasabihin ng demonyo, palabas lang yan, pa-effect lang yan, matatakot ka rin, tao ka lang. Pero sa oras na makita ng demonyong lumuhod ka, nagmakaawak sa Diyos, Lord, tulungan mo ako. Kakabahan na siya ng malakas. Bakit? Kasi alam ng demonyo, pagtayo mo mula sa pagkaluhod mo, hindi ka na nag-iisa, kasama mo na siya. Sabi sa Ebanghelyo sa English version, fear no one. Why? Because he or she who kneels before God can stand against anyone. Meron daw isang bata, age 5, na iihi. Hating gabi. Ang problema, yung toilet nasa labas ng tinutulugan nila. So ginising niya ang kanyang katabing ama. Masamahan mo ko sa lamat, PCR ako. Anak, antok na antok ang ano ba? Sige na, ihi na po ako. Anak, ganito na lang. Paglabas mo, huwag mong isasarado yung pintuan. Total, nandyan lang naman. Kitang-kita ni Papa. I'll watch you. Pagmamasdan kita, para mawala ang takot mo. Hindi na matiis nung anak, maihi na. Di pinagbigyan na niya ang kanyang ama. Kahit na hindi siya samahan, tingnan lang siya. Pero lumalabas pa lang siya ng pinto, titingnan mo ako. Oo. Bumaba. Halfway papunta ng CR. Nakikita mo ako? Oo. Habang umiihi na, nakatalikod sa ama. Kita mo ako? Oo. Nang infilala siyang inidoro. Ang narinig niya. Nako, nagtatakbo. Tinulugan ng ama. Psalm 121 verse 3. Ang sabi doon, the Lord who watches you, ang Diyos na nag-iingat sa iyo, ay hindi natutulog. Hindi natutulog ang Diyos. Bukas na bukas ang kanyang mga mata. Kaya alam niya, wala ka ng asawa, namatay na, o pinatay ang puso mo dahil iniiwang ka. Alam niyang pasaway ang anak mo. Alam niya yung araw-araw iniintindi mo kung ano ipapakain mo sa mga anak mo, kung bukas may kakainin pa ba kayo.
Alam niya yung pakiramdam na nakakabahang ka kasi hindi mo alam kung sa susunod na taon makapag-aaral ka pa. Alam niya yung hirap na tinataguyod mo ang mga magulang mo o ang mga anak mo. Kapatid, kung yung buhok natin na hindi natin alantana, wala kang pakialam sa buhok mo minsan, pinapakialaman niya. Yun pa kayang bagay na araw at gabi iniisip mo, na nagpapalungkot sa iyo at nagpapakaba sa iyo? Yun pa kaya ang hindi niya isipin? Lalo na kung ikaw na anak niya ay humihingi ng tulong sa kanya, kung yung buhok mo, alam niya, yun pa kayang iyong problema. Kaya ngayon sinasabi niya sa iyo, huwag kang matakot. Hindi niya sasabihin yon kung wala nang magandang mangyayari sa iyo. Kung wala na siyang magandang plano. Hindi niya sasabihin yon kung di ka niya sasamahan. Sinasabi niya yon kasi sasamahan ka niya at kapag kasama mo siya, mayroon at mayroon pang mangyayaring maganda. Kung yung kamatayan nga sa ating ikalawang pagbasa, nagawa niya ng paraan, problema mo pa. You see, kaya kabigat na bigat ay sapagkat may mga miyembro ng iyong pamilya na hindi gumaganap ng misyon nila. Ng misyon nila bilang asawa mo, ng misyon nila bilang anak mo, ng misyon nila bilang kapatid mo, ng misyon nila bilang anak mo. Bakit hindi nila ginagampanan yung misyon? Either for some reasons, nagkasakit sila, nawala na sila, namatay na sila, umalis na sila, o talagang pasaway at irresponsible lang sila. Kaya kabigat na bigat ngayon sa iyong problema kasi inaako mo yung responsibilidad o yung misyon ng iba. Pero isang bagay ang sisiguraduhin ko sa iyo, kahit iniwan ka pa ng mahal mo, kahit ano pa na ngayon ang nangyayari sa buhay mo, itutuloy ng Diyos ang kanyang magandang plano. Kahit nga nagkasala ang buong mundo, kumuha pa rin ang Diyos ng paraan upang sagipin ito. Itutuloy pa rin niya ang kanyang magandang plano para sa pamilya mo. Mapagtatapos mo pa rin ang pag-aaral ang mga anak mo. Maaabot mo pa rin ang pangarap mo. Maayos pa rin ang buhay mo. Hahaba pa rin o kaya magiging makahulugan pa rin ang buhay mo. Basta wag kang mawawala ng pag-asa. Kahit na feeling mo ikaw ay nag-iisa. Kasi sa totoo lang, hindi ka nag-iisa. Tutulungan ka niya. Ikaw pa ba na inaako ang responsibilidad ng iba, ang pabayaan niya? Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ginang Diyos ang samuko sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong di rin ginang Diyos ang samuko. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ginang Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon,
tulungan mo kung mawala ang takot ko. Kasi pakiramdam ko, madalas nag-iisa ako. Ako na lang ba ang lahat? Ang lahat sa pagsisikap? Ang lahat para mag-isip kung ano ang makatutulong sa pamilya? Ako na lang ba ang sasalod sa lahat ng problema? Panginoon, ngayon naunawaan ko, hindi mo kagustuhan ito. May mga tao lang sa buhay ko na hindi ginagampanan o hindi nagampanan ang misyon nila. It's on them. Bahala silang magsisi. Pero ako, gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Basta tulungan mo lang ako, Panginoon, ha? Huwag mo akong pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat itutuloy ng Diyos ang kanyang magandang plano para sa pamilya mo. Kung lalapit ka kay Jesus, walang makasisira nito. Kahit pa ang pagiging pasaway, pasakit ulo, irresponsable ng taong inaasahan mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tutulungan ka ng Diyos sa pag-ako ng misyon ng iba. Kung lalapit kay Jesus, basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Kinakailangang may pagsimulan ang milagro. At kung hindi ikaw, sino? Papuri sa Ama at sa Anak ng Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak na Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tulad ng mga buti na tinitipon upang maging
ang alak at tinapay, kalasatan mo, anyo'y magiging tunay, tugomot katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Handa ng alay, ngayon ay sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan, anyo'y magiging tunay, tugomot katawan, ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Sampit sa labi namin ang ngalan mo, Poon, ay digin. Dalang pasasalamat ang puso kong tapat, hiling sa'yong masipat, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang bala na naghihintay, sumasamo ang alayong hatid sa'yong dampatan, alay na ihahanda, talay pasasalamat, na sa'yo rin nagmula. Masdan ang iyong likhat, kabibigyan pansin, nating tuhod panumpaban, ikaw ay sambahin. Dala si Kristo, ang Kordero, nagligtas sa atin. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa pa rin ng magandang paraan, ikaw para may manguna sa amin upang ikaw ay balikan.
Ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hagang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."